Patuloy ang pagturo ni Juan Bautista ukol sa katauhan ni Jesus. Samantalang kanyang isinasaisang gabi ang kanyang mga papel na ginagampanan, alang-alang sa pagtuturo na si Jesus lamang ang totoong mabuti at siyang nasa sentro ng kanyang ginagawang pagpapahayag. Una sinabi niya sa atin na nung magkita sila ng Panginoon, sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sinabi niya rin na hindi pa niya dati nakikilala si Jesus, pero ngayon parang tinitiyak niya na ito yung kordero. Napakahalaga mga kapatid ng katagang ito, malapropeta ang dating sapagkat si Jesucristo naman talaga ang kordero. Tulad ng isang kordero, maamong kordero, yung lamb. Si Jesus ay naging isang sakripisyo. Para din kaya meron tayong tinatawag na sacrificial lamb. Si Jesucristo ito. Siya yung hindi umimik, hindi nagsisigaw at hinayaan niya siya ay ipako sa krus tulad na isang maamong kordero na kahit patayin mo ay luluha lamang siya pero hindi siya iimik, hahayaan niya yung mga pumapatay sa kanya. Karaniwan ng kordero ay ginagamit na pang-alay at si Kristo ay ginawang alay ang kanyang buhay bilang kordero. At may kaugnayan ito mga kapatid sa ating binyag dahil nung si Jesus ang maamong kordero ay nakapako na sa krus, di ba isang sundalo ang nagsibat doon sa kanyang tagiliran at sinasabi doon ay bumuhos ang tubig at ang kanyang dugo. Yung tubig siyempre ay yun yung tubig na ginagawa ni Juan Bautista sa pagbibinyag. Malapropeta sapagkat ang tubig at ang dugo ay gagawin ni Jesucristong pambinyag. Yung tubig ay kumakatawan sa binyag ni Juan Bautista nang ibig sabihin ay pagsisisi sa mga kasalanan. Samantalang yung dugo kailanman ay nagbibigay ng buhay. At si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ito yung baptism in the Spirit, sapagkat ang buhay natin ay mula dapat sa Espiritu. Kaya napakahalaga ng ating binyag, dahil ito'y nag-aalis ng ating mga kasalanan, at the same time, ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Espiritu iginagawad sa atin sa pamamagitan ng binyag. Kaya tinitiyak ngayon ni Juan Bautista na si Jesucristo nga ang kordero at ang kanyang binyag na gagawin ay hindi lamang sa tubig, hindi tulad ng ginagawa ni Juan, kundi sa Espiritu rin. Dahil ito yung bumukal sa tagiliran ni Jesus nang ulusin ito ng sibat, ang dugo at tubig na siyang ating tinatanggap sa binyag, kasalanang nabubura at buhay na tinatanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kung kaya, mahalaga sa atin ang binyag na ito, na kung tutuusin, kung pagbabatayan natin ang nangyari kay Jesus, tayo bilang mga binyagan ay mga dapat ay mamaaamong kordero din na iaalay ang buhay alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Meaning sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagsasakripisyo ng ating buhay para sa pagiging abang lingkod ng sambayanan o ng sangkatauhan. Kaya yan ang katuturan mga kapatid at pinag-uugatan ng ating pagkakristyano. Mulit-muli babalikan natin ang ating mga pagkabinyagan
upang matuto tayo na sa binyag, malaki ang hinihingi nating dapat isugal. Ang ating buhay, ang ating katauhan ay dapat nakalaan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. At tiyak na tiyak ang patutuong ito ni Juan sapagkat, di ba, siya mismo ang nagbinyag sa Panginoong Jesucristo doon sa Ilog Jordan. At parang nireveal sa kanya ng Diyos Ama na kapag nakita mo na may bumaba na parang apoy sa ulunan ng taong bibinyagan, yan na ang anak ng Diyos, yan na ang Mesiyas. Kaya ang patutuong ito ni Juan ay hindi natin pwedeng tawaran. Pwede rin naman tayo magpatotoo, pero dahil ito'y nagmula na mismo kay Juan, at mayroong pangtinig na nagsabi, ito ang aking kinalulugdang anak, pakinggan ninyo siya, na tinarinig ito habang binibinyagan doon si Jesus sa Ilog Jordan. Ano pang patotoo at katotohanan ang pwedeng i-claim ng kahit sino man? Si Juan na mismo at ang kanyang patotoo ang pinakaugat ng katotohanan ukol kay Jesucristo. Kaya ang katapatan kay Jesucristo ay siyang magtuturo rin sa atin kung paano tayo mamumuhay. Tulad ni Juan, palaging itinuturo niya ay si Jesucristo. Nais niya palaging tayo ay pumunta at mapalapit kung paano ito rin yung parang plataforma sa buhay ni Maria. Palaging itinuturo niya ay ang kanyang anak. Nasa sentro palagi ng pagliligtas ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kaya tayong lahat bilang mga binyagan, ganun din naman ang maging plataforma ng ating buhay. Lahat ng ating gagawin, pagpapasyahan ay nakaturo palagi kay Jesucristo upang ang katiyakan ng pamumuhay ng Espiritu sa atin ay makamta natin palagi at hindi tayo maligaw ng direksyon. Kasi kung sino-sinong ituturo nating Poncio Pilatos sa buhay natin, na siya ang tama at ito ang mali, at wala doon si Jesucristo, siguradong maliligaw tayo sapagkat ang ating mga paghuhusga, ang ating mga kakayanan bilang tao ay limitado. Pero kung ito'y nakaturo palagi sa Diyos, kay Jesus, siya ang magliliwanag, magtuturo ng lahat sapagkat taglay niyang Espiritu na sumasa atin din naman at tinanggap natin nung tayo binyagan. Kaya sana ito'y maging isang pamantayan ng ating buhay bilang mga Kristiyano sapagkat hindi tayo maliligaw. Palaging katotohanan ang magtuturo sa atin kung saan tayo pupunta at paano natin gagawin ang mga bagay-bagay.